Alam nyo ba mga idol, meron tayong napanood sa kapwa natin vlogger tungkol sa World Bank na ayon doon sa kanyang video hindi na magtatagal yung mga pera natin, hindi na mapapakinabangan at wala nang gagamiting cashless na. Ayon doon sa babae na ng World Bank, dahil nga dito sa nangyayaring digmaan at ayon pa doon sa ating napanood, itong digmaan na World War III, kapag ito ay talagang nagtuloy-tuloy, pagkatapos nito, kung sinong bansa ang magtagumpay, siya ang magpapatupad ng cashless. Tulad na nangyari daw nung panahon ng Hapon, pagkatapos ng digmaan na walang bisa yung mga pera. Kaya nga lang, umiral ulit yun dahil nga doon sa sistema ng mga Amerikano. Pero dito daw sa mangyayaring digmaan ito, pagkatapos ito, wala nang pahiraling pera, cashless na. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Bueno, bago ang lahat mga idol, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang umaga. Bagamat makulimlim ang ating panahon mga idol, naway nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong panig ng ating bansa naroroon. Siyempre, sana samahan nyo muli ako sa maikling sandali itong ating programa. Bueno, tuloy natin yung ating paksa. Doon nga sa napanood natin, di umano baka maging cashless na tayo sa mga darating pang panahon. Pero alam nyo ba mga idol, during the time of pandemic, kung natatandaan nyo, merong isang magaling na vlogger na may programa siya, si Ginoong Dante Maravillas. Binanggit na niya yan, yung tungkol sa cashless. At ang sabi pa nga niya doon sa kanyang programa, kung may mga pera kayo sa bangko, withdrawin nyo na. Dahil baka hindi nyo mapapakinabangan pagdating ng takdang panahon. Dahil pagdating daw ng takdang panahon, yung nga cashless. Wala lang pahiraling pera. Alam nyo mga idol, yung mga ganyang sistema, kademonyuhan yan eh. Oo, totoo lang. Kanino bang aral yan ganyan? Kanino bang ano yan? Bakit ika-cashless mo? Yung kayang mga mayayaman na talagang may pera at may mga pondong malalaking halaga, papayag kaya na ma-cashless ang kanilang mga pera? Na lalo sa bangko? Malaking gulo yan pag yan ang nangyari. Kasi hindi mo may pera ka sarili, hindi mo mapapakinabangan. At ayon pa sa napanood natin video sa ating kapwa vlogger, dahil nga yung pagtatatak kasabay na yan. Ang hindi magpapatatak, you cannot travel without travel pass. You cannot buy without mark of the beast. Tipin mong kademonyohan yan, di ba mga idol? Pero kasi nakasaad sa Biblia yan eh. Mangyayari talaga yan. Pero yan mga idol, pag yan nung nangyari, malaking gulo yan. Kasi nakalagay din sa Biblia, magkakagulo. Dahil hindi naman lahat papayag. Halimbawa ikaw, alam mo naman na mark of the beast, tatak ng demonyo yan. Papayag ka? Matatakan ka sa noon yan? Ay, sukdo lang ikamatay mo yan. Hindi ka papayag. Kaya nga, malaking gulo yan. At sabi pa nga doon sa programa na napanood natin, kung gamitin man ng ating gobyerno o pamahalaan para masakop nila ang buong mundo, hindi rin mangyayari na lahat isusunod. Ang sabi pa nga, malamang sundalo sa sundalo, pulis sa pulis.
Hindi papayag. Dahil yung mga matitinong sundalo at yung mga nakakaalam ng katotohanan ng sundalo, hindi papayag yan na matatakan sila. Although nasa government sila, ganun din yung mga pulis. So, magpapatatak dyan yung mga walang alam. At sunod na sunod. Kaya magkakaroon malaking gulo, magkakapatayan yan. Yung mga ayaw magpatatak, papatayin. Papayag kaya yung mga ayaw magpatatak na mamamatay lang. Halimbawa, ikaw, isang sundalo ka. Papayag ka, papatayin ka lang. Kung dahil dyan sa tatak na yan. Di ba? Ako man to, sundalo ako. Sundalo ka rin, tatatakan mo ako. Bah, hindi magbarilan na lang tayo. Ganun ang mangyayari yan, mga idol. Malaking gulo yan. Pero sa ayon natin sa gusto, mangyayari yan. Kasi nakasaad sa Biblia yan. Oo. Yan ang huling yugto ng ating kabanata bago dumating ang takdang panahon na pagparito ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga, lilitaw ang swain, ang anak ng kapahamakan. Oo. At yung mga hinirang, yan ang una nilang bibiktimahin. Yung mga walang alam at walang ano dyan, hindi sila mahihirapan biktimahin yan kasi sunod lang ang sunod dyan. Pero yung mga nakakaalam at nakakaintindi, doon sila mahihirapan. Kaya magkakagulo eh. Oo. At yan, pag kagulo na, darating ang ating Panginoong Kristo kasi sabi nga sa Biblia, dadatnang kayong nasa pakikipagbaka. Kaya marahil, marami din ang hindi matatatakan dyan. Dahil siyempre, yung mga ayaw, o di ba? At pagdating ng nagkakagulo na, yun nga ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga yung Antikristo na lilitaw, gagawa ng mga himala at mga tanda yan. Oo. Na ililigaw ang marami. Oo, ililigaw niya ng marami. At yung mga maliligaw, yun ang mga matatatakan. Yung hindi kayang iligaw, yun ang kukontra at yun ang lalaban. Di ba? Kung gamitin naman nila ng Antikristong bawat gobyerno ng mga bansa, may mga sasalungat pa rin dyan. Kaya nga kasi, ang mangyayari niyan, halimbawa, pulis sa pulis, military sa military, civilian, di ba? Maliban na kung talagang diehard sila sa pamahalaan. Pero ganun pa man, siyempre, kahit na nasa gobyerno ka, kung alam mong mali, lalo armado ka, hindi ka papayag. Di ba? Ganon. Kaya yan, hindi na nakakapagtaka yung mga lumalabas na balitang ganyan kasi nga, nakalagay yan sa Biblia, mangyayari yan sa takdang panahon. Ito nga, sabi ko sa napanood natin, ito, World War III. Pag ito nagtuloy-tuloy at pumutok ng gusto, kung sinong bansa daw ang mananalo, yun ang magpapatupad ng cashless. Kasi may epektuhan lahat ng ekonomiya sa buong mundo. Di ba? O, isipin mo, pag wala kang tatak of the beast, yung mark of the beast, pag wala ka nun, hindi ka makakabili, kahit may pera ka. O. At yung mga may tatak, hindi na kailangan ng pera. Ano man ang gustuin nilang kunin doon sa mga establishmento na pupuntahan nila, makukuha nila. Bakit? May mark of the beast sila eh. Yun ang priority ibibigay ng Antikristo. Wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang kakailanganin pa. Pantay-pantay, may pera at wala. At may mark of the beast. Pasok doon. O, pabor yun sa mga talagang mga mahihirap na walang-wala. Ayan ang karamihan. Papayag. O, pero yung mga may pera, ewan ko lang. Yung mga mayayaman na yan, papayag ba yan? Na ipaalipin sila doon sa mark of the beast, tapos yung pera nila makakashless. Ewan lang natin, kakagulo talaga yan. Diyan nga dadating ang ating Panginoong Kristo pag nasa sukdulan na ng kaguluhan. Kasi nga sabi, sa oras na hindi nyo inaasahan, siya pagparito ng anak ng tao. Kaya itong Antikristo, panimula lang to, hindi rin magtatagumpay ito. Hindi magtatagumpay yan. Kasi nga, papayag ba ang ating Panginoong Diyos? O, dapat yung kanyang mga hinira, maalipin. O, di ba? Kung paano may kasangkapan ng Diablo, may kasangkapan din ang ating Panginoong Diyos para kontrahin sila. O, di ba?
Kaya lang, niloob lang ng Diyos na mangyari yan para malaman ng ating Panginoong Diyos kung sino talaga ang para sa Kanya. At kung sino ang tunay na may pananampalataya. Yung mga akin ng Antikristo, yan, pagdating ng ating Panginoon, kasama silang ibubulid sa Lake of Fire. Yun. Yan, pag-uusapan lang naman natin, pagkukwentuhan natin dahil nga doon sa ating mga napapanood. Pinapakita na nila, hindi naman nila inililihim eh. Hinahayag na rin nila kung anong mangyayari. Kaya nga kagandahan, na-aware ang tao, natututo, nalalaman, nagkakaroon ng idea. Kasi kung paano ipinatupad nila ng panahon ng pandemonic, yung pwersahang pagbabaksin, na kahit ayaw babaksinan ka, sundalo, kapwa sundalo, napilit pa silang baksinan yung mga ayaw. Di ba hindi? Magbabari lang sila pag pipilitin eh. Ganun ito, mangyayari din. Ang pagtatatak. Isa kang sundalo, tatatakan ka ng Mark of the Beast. Tapos, nasa Panginoon ka, may tiwala ka sa Panginoon, kargado ka, papayag ka ba nun? Kaya magkakagulo nga. Ang kawawa dyan, mga sibilyan, na walang kakayahan. Pero sinabi sa Biblia, may ibibigay ang Diyos na magtatanggol sa kanila. Baka na nga yung ibang military na yan na ayaw magpatatak, yan ang magiging sandalan o sanggalan ng mga ayaw magpatatak na sibilyan. So, di ba? Kaya yan, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan. Huwag natin katakutan yan. Kailangan mangyari yan. Kasi yan nga susubukin ng Diyos kung sino para sa Kanya at kung sino para sa Diablo. At ang Diablo kasi, magkukumahog na yan dahil alam niya kung ano na mangyayari pagkatapos niyan. O, di ba? Yun, nabanggit ko na nga sa mga una kong video, yung daratnan, buhay, hindi na mamamatay eh. O, sasalubong sa Panginoon yan sa alapaap. At yung mga namatay na, sa pangalan ng Panginoon, bubuhayin yun. Maghahari yun sa loob ng 1,000 taon. O, di ba? Ito mga alipin ng Diablo, wala na yan. Habang panahon, habang buhay na yan. Sa dagat-dagatang apo yan, bagsak yan. Oo. Ando na ang pagsisisi. Kasabihan ko, wala naman pagsisising nasa una eh. Lagi nasa huli. Di ba? Kapag ka, nainganyo ka doon sa matatamis na pananalita nitong Antikristo, papayag ka, sasama ka. Sipin mo nga naman, wala ka nang hahanapin pa, lalo't mahirap ka. Kapos ka sa pera. Matutuwa ka nun, bakit? Di mo na kailangan ng pera eh. Tatak lang sa noo. Malaya ka na kung anong gusto mo. Yung mga hindi mo natikman sa buhay dahil sa kahirapan, pag ikaw natatakan, matitikman mo na yon. Bakit? Saan ka mang grocery, saan ka mang department store pumasok. Kahit wala kang pera eh. Pag tapat mo doon sa scatter, lilitaw yung tatak mo eh. Diba? Pero yung mga may pera, ewan ko lang kung papayag sila na maalipin ng ganyan. Sabi mo, cashless. Malaking kalukuhan yan, di ba? Pero itong bansa natin, tatapatin ko na kayo mga idol. Narito ang bayan ng Diyos. Mahihirapan sila dito sa atin. Sa ating bansa. Nandito ang bayan ng Diyos eh. Kakalabanin talaga sila. Ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Marami tayong militar na lingkod ng Diyos. Marami tayong pulis, lingkod ng Diyos. Kaya nga mangyayari nga yan, pag ipapatupad na nila yan, malaking gulo talaga yan. Yung panahon nga ng pandemic eh, yung mga militaring ayaw magpabaksin, napilit ba nila? Diba hindi? May nagawa ba mga pulis? Kasi pag magbabaksin na, may kasama mga pulis eh. Panakot nila pulis eh. Mga sibilyan, yung mga military na kasibilyan, papayag ba yun? Under ng pulis, under ng militar ang pulis. Diba? Malaking gulo yan mga idol. Ayan na, dyan na magwawakas ang mundo. Kasagsagan ng kaguluhan, darating ang ating Panginoon.
wawakasan. Ang sabi nga sa Biblia isang kakinakilabot na wakas sa apoy ng panibugo. Maninibugo na ang Diyos Bakit? Magwawagay-way ng Antikristo Marami nang aalipinin Kaya lahat ng ayaw sa kanya, papayag ba ang Diyos? Napipilitin mo, diablo ka, ayaw sa'yo, pipilitin mo yung puso sa Diyos. Di ba? Yan ang dadatnan ng kawakasan. Sabi nga, dadatnan kayo nasa pakikipagbaka. Malaking gulo yan. Masahol pa yun sa tinatawag ng World War. Pag dumating ganyang pangyayari, ang mga idol, anumang sandata na inimbento ng tao, mawawalang bisa yan. Kasamang masusunog yan pagdating ng takdang panahon. Sabi nga, ang sangkalangitan at ang lupa, mapupugnaw sa matinding init. Di ba? Isang kakinakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain at paglipol ng lahat ng taong masama. Di ba? Kaya nga mga idol napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga sila na rin pinapakita nila sa social media kung ano mangyayari at kung ano magaganap. Paano salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Yan, marami pa tayong tatalakayin tungkol dyan. Pero pansamantala, magpapaalam muna tayo dahil meron pa tayong ibang mga dapat gawin. Hindi ko man mabanggit ulit ang inyong mga pangalan ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Hanggang kamuli, paalam!